Imsama nakalaban na pala ng Roger Pirates noon pa. Sa latest chapter nga ng manga, muli na namang nagpakawala ng Conqueror Saki itong si Imsama. At this time nga mas malakas na itong pinroduce niyang Conqueror Saki. Since umabot na nga ito hanggang sa Underworld. Kung saan nakita nga nating naramdaman ito ng grupo nila Luffy. Pero ang pinaka nakakapagtaka nga sa moment na to itong naging reaksyon ni Scupper Gaban. Nakita nga natin sa naging reaksyon niya na mukhang alam niya kung kanino exactly nagmula itong haki na to. Pinapamukha nga sa atin ni Oda na pamilyar itong si Gaban sa haking nararamdaman niya. Kaya naman ang magiging tanong nga dito kilala kaya ni Scupper Gaban itong si Imsama? Kung oo, saan kaya niya ito exactly nakilala? Bale ayan nga yung topic natin sa araw na to. At para umpisahan nga itong video na to, syempre ibagsak na natin yung impormasyon na ang tanging way lang kung saan at kailan nakilala ni Gaban itong si Imu during God Valley incident. Kung matatandaan nyo guys sa video nga na ginawa natin na may title na kung ganito kalakas si Imu paano siya matatalo, nabanggit ko nga sa video na to na yung kakayanang makapag-take over ni Imu ng isang individual gaya ng ginawa niya kay Ganku hindi niya nagagawa sa kahit na sinong tao. Bagkos sa mga karakter lang na merong espesyal na marka. Similar sa nakita nating marka kay Summers. Meaning yung mga Gorosei pati na itong mga Holy Knights sila lang ang kayang ma-take over ni Imu ang mga katawan. Ngayon during God Valley incident nga nakita naman natin na present sa oras na to ang napakaraming Holy Knights. Meron nga ring Gorosei sa oras na to which is si Gorosei Saturn. Kaya naman kung nanaisin nga ni Imu na mag-take over ng ibang katawan kayang-kaya niya during God Valley incident. Kaya naman ang sagot nga sa kung saan possibly naramdaman ni Scupper Gaban ang Conqueror Saki ni Imu malamang na sa God Valley incident. Kaya sobrang pamilyar sa kanya ng haki na to. So dahil nga sa information na possible ngang pumunta si Imu sa God Valley incident, magbubukas nga ito ng napakaraming possibility sa posibleng totoong nangyari sa event na to. Gaya na lang netong nangyaring kampihan nila Roger at Garp. Yes, up to this date nga ang alam pa rin nating nangyari sa God Valley incident nagkampihan itong sila Garp at Roger para talunin si Rax D. Sebek. Pero kung ilalagay nga natin ngayon sa picture itong si Imu, sa tingin nyo ba na ganito pa rin yung kahihinatnan ng structure sa God Valley? Panigurado hindi na. Malamang sa malamang as a pirate nagkampihan itong Rax Pirates at Roger Pirates. Dahil kahit sabihin na nating mortal na magkaaway itong sila Roger at Rax, malamang na magkakasundo sila sa common enemy nila, which is ito nga si Imu at ang world government. Sa part naman ni Garp kilala naman natin siya. Hindi nga siya nagpapatuta sa world government at sa mga celestial dragons. Kaya malamang once na malaman niya kung ano yung punot dulo kung bakit nandito ngayon itong mga celestial dragons sa God Valley, malamang na hindi niya kakampihan ang mga ito. So it makes sense na nagtulong-tulong itong sila Garp, Roger at Rax para sa posibleng laban nila kay Imu. Yes, alam naman natin na yung kwentong kumalat pagtapos ng event na to si Garp ang sinasabing tumalo kay Rax. Pero ang alam naman nating nangyari dalawa talaga sila ni Roger ang tumalo kay Rax D. Sebek. Hindi kaya ang totoo talagang nangyari sa God Valley incident nagtulong-tulong itong mga pirata kasama si Garp laban kay Imu at ang tanging napatay lang ni Imu sa event na to si Rax D. Sebek lang. Dahil kung titignan nga natin yung naging flashback ni Rax nung time na pumunta siya ng Elbaf, kapansin-pansin nga yung closeness nila ni Whitebeard nung time na to. Kaya naman malabo ngang pagdating ng God Valley incident ibibitray niya itong captain niya. Hindi kaya hindi tinitignan nila Roger at Whitebeard yung mga sarili nila bilang magkalaban dahil sa nagkaroon sila ng kampihan during God Valley incident. So kung ganito nga ang nangyari na nagkampihan talaga itong tatlong grupo na to,
Nato. Ang magiging tanong nga ngayon paano namang nanahimik lang itong si Garp pagtapos ng event na to? Bali hindi nga nanahimik itong si Garp. Vocal nga siya sa pagsasabing ayaw niya sa mga Celestial Dragons. Ito nga yung point kung bakit ayaw niyang tumaas sa ranggo bilang Admiral. Kaya naman possible na hindi ginalaw ni Imu itong si Garp kahit kinalaban pa siya neto sa God Valley para maging scapegoat niya. Papalabasin nila na siya ang tumalo at pumatay kay Rax D. Sebek. Where in fact ang totoong nangyari itong si Imu naman talaga ang pumatay dito. So para mas malinawan nga kayo sa context na to ipagpalagay nyo na dumating ngayon sa Elbaf itong si Blackbeard para patayin si Luffy. Pero present nga ngayon itong si Imu sa Elbaf. Sa tingin nyo ba itutuloy pa rin ni Blackbeard itong balak niyang pagpatay kay Luffy kahit nandito pa si Imu? Syempre hindi. Malamang sa malamang maikipagkampihan muna siya kay Luffy para talunin itong common enemy nila na si Imu. At pagtapos neto syempre dito na itutuloy ni Blackbeard itong plano niya para kay Luffy. So same as kila Roger at Rax D. Sebek. Pwede ngang ganito ang nangyari sa kanila during God Valley incident kung sakali man at dumating talaga si Imu nung time na to. Ang isang possibility pa nga itong hindi paggawa ng aksyon ni Roger sa world government kahit na-acquire niya na ang mga road poneglyphs at kahit nakarating na siya ng Laugh Tale. Kung sakali nga at na-experience talaga mismo ni Roger yung lakas ni Imu sa God Valley at nasaksihan niya na hindi ito namamatay at malabo itong matalo malamang na siya mismo panghihinaan ng loob na sugurin pa ang world government. Kumbaga dito pa nga lang sa God Valley wala na siyang laban. Paano pa kung aatakihin niya ang Merijuan na ang tanging outcome lang yung kasiguraduhang kamatayan niya pati na ng buong pirate crew niya. So it makes sense na pagtapos niyang hirangin na maging hari ng mga pirata nag-quit na siya at hinayaan itong pirate crew niya na maging malaya. Pero hindi ko sinasabing takot yung nagpaatras kay Roger na kalabanin itong world government guys Syempre dagdag factor na rin dito yung nabasa niya sa Laugh Tale patungkol kay Joy Boy na merong isisilang na panibagong Joy Boy at ito yung totoong tatalo sa world government. Kaya nga nakita natin na although alam niyang mamamatay na siya kampante siya sa bagong henerasyon. Kampante siya na isisilang pa lang ang tatalo sa nakalaban nilang halimaw sa God Valley na si Im Sama. Kaya nga nung time na to isang misyon na lang ang kailangan niyang i-accomplish. At ito nga yung siguraduhin na yung isisilang na Joy Boy maglalayag at magiging pirata. Kaya nga sa araw na i-execute na siya hinimok niya ang mga tao na maglayag. Hinimok niya na maging pirata ang lahat. Nang sa ganon masigurado niya na yung makabagong Joy Boy meron ng hagdan na mabilis na lang niyang aakyatin papunta sa itaas.